Isa na to. Good morning mga kapwa Pinoy. Bagong umaga mamamayan po ang bida. Sigaw na sambayan ng Pilipino. Pag-iligaw ng jury. Yung Makati, dinala natin sa Quezon City. Oo nga eh. Samantala rin nakabera natin, di ba pa natin mga kasamahan na nandiyan because masamang panahon, kaya marami na sa mga kapatid sa Moy na sa labas, nag-iikot. Anyway, Wait. tayo po ay live, Julie, sa TVN at Nate mas live tayo sa KITV na ni Corino at ni Kit. Again, good morning sa inyo lahat. Salamat po ng ating chairman, si Mike Abe, o DJR, chairman sa Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas, para po sila Ais, Roy Gonzalo. Salamat po ng lahat ng mga kasamahan natin at sa mga opisyal at sa mga miyembro ng Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas. I'd like to thank you once again for your presence ngayong umaga sa ating regular na Broadcasters Forum. Rain or shine, alam ko walang makakarating ngayong umaga dahil sa lakas na ulan. Talagang hindi ang ulan na dulot ng dalawang bagyo. Si Egay at saka bago natin na si Falcon, no? At puro matubig itong mga bagyo na ito. Mamayigin na lang at matubig lang, hindi mahangin. Ano? At alam niyo naman, ang problema natin sa Metro Manila ay laging mga pagbabaha. So, nagpapasalamat po tayo dahil sa because of the rains, kahit in spite of the rains, nandito ang ating pumabisita ngayong umaga. Gusto ko ipakilala sa inyo, of course, din sa aking kaliwa, unang-una, ay gano'n rin sa konti introduction, no? Lalo na sa tayo, lalo na yung mga kapanahonan natin na panahon ng Belboto, at saka, di ba? Halos kasi ito na natin, ha? Sino Jim Paredes of the famous Ako Hiking Society ng araw. Pumapat. Baka kilabot ng mapagahiyaan ng araw. Dahil kilabot na ng mga Lola. Grabe na naman. Jim Paredes is now one of the spokespersons ng Netizens Coalition Against Binay. Tama? NetCap. Netizens Coalition Against Binay. NetCap. Kahit hindi paliwanag ko, ibig sabihin yan maintindihan nyo lang. Okay. Jim, good morning. I would like to welcome you dito sa ating Broadcasters Forum. Thank you for joining us in spite of the rains. Good morning. At ako'y nagpapasalamat. Hello. Good morning. At ako'y nagpapasalamat na naimbita ko rito. Very happy to share my sentiments with people who have the same sentiments. At dapat lang siguro magsama-sama at mas klaro at mas may impact yung mga kilos natin. Hotel, pag-ayos mo ito ni Kajim dito Hindi sanay sa puto-puto na mikropono ito. Okay na. At of course, kanyang kaliwa naman na nasa kanyang katabi, sinong Boji Canlas. Also the same group, Netizens Coalition Against Binay. Boji. Magandang umaga po sa inyo lahat at marami pong salamat sa pag-imbita niyo po sa amin dito sa inyong forum. Natutuwa po ang NetCap kasi ngayon po nasa 33,500 na po ang members namin. And lalo pa pong lumalaki, lalo na ngayon na na-expose pa lalo ang mga ginagawa ng ating mahal na Vice Presidente. Sana po masalo pa tayong lumago at kung hindi pa po kayo kasapi ng NetCap, tignan niyo po sa FB page ng Netizens Coalition Against Binay and join us. Okay? Maraming salamat po. Boji, yung 33,000 na yun Yung 33,000 na yun
Makati na ba yan? Hindi po. Globally na po kami. Ano ba? We have members from all parts of the globe. And they are also promoting the group. Since when ba yung NetCam? Actually, we are now celebrating our 9th month. We started October 8 last year. At ngayon po, 9th month na po namin. Wala pa namang mga bumabaliktad. Meron po nakakapasok paminsan-minsan kasi sa FB, alam niyo naman, minsan napapasukan ng Open naman. Pero sa amin naman, okay. As long as they are peaceful at hindi naman po nanggugulo, we are going to encourage them to join para at least ma-educate din po sila at baka sakali bumaliktad na rin sila at maging kasapi na rin ang ating organisasyon. Konti pa rin nyo lang, si Kajin pala ay sa Stop B9, okay? Stop B9. Stop B9 from running, Kajin paniwala ko Stop Binay from being part of government, actually, or having any further influence in our society, politically speaking. That is really not. If we can stop him from running, even the better. Okay. Saka may add lang about NetCam, no? Nag-rally kami nung sa may kailan June 10, di ba? Nag-rally kami nung, during that time, nasa 18,000 pa lang kayo, di ba? Within a month, umabot na sila ng 33,000. So nakikita mo may acceleration, no? Talagang people are getting more aware at saka talagang dumadami yung opposition kay Binay. Just by that alone, makikita mo talaga. Pati yung Stop Binay group that when we started the 4,300 today ang Stop Binay, di ba? Nung nag-start tayo, nasa hundreds pa lang yun. Okay, thank you, Kajin. Dito naman sa Angara, and of course, hindi rin kinakalang paliwanag ito. O kinakajin stop! Ito, kulong na. Gusto. Makati yan. Butante ng Makati. Butante ng Makati, pero ayaw niya ito si Binay. Hindi ang gusto ka niya, ikulong na. Si Binay, si Kanik, Elman. Kilanang lalaki kung lumaban. Magulang ng araw, lalaki sa media. Kanik, Maraming salamat kasamang lakay. Magandang umaga po sa ating lahat. At may magbati at sana'y sa madaling panahon, si Binay ay makulong. Sa loob ng 29 years ng kanyang pamamayagpag bilang head ng Makati, no, ay hindi, alam naman natin na hindi ang mga mamamayan ng Makati ang yumaman. Ang yumaman dito ay si Binay sa pagdarambong. So therefore, dapat siya ay makulong. No more, no less. So hindi natin with due respect sa ibang mga grupo na ituloy natin ang laban, of course. No? Pero hindi dapat makontain lang doon sa tigilan siya sa pagtakbo sa 2016. Dapat ikulong dahil kasi alam naman natin ang tao, by 2016, alam mo si Binay, ako, marami nagsasabi rito, si kasamang Peralta, no? Na head ng Trapo Movement, no? Kalion. Oo. Na siya very active siya doon sa paglaban. Na alam niya na ang mga politiko, lalo na si Binay kung halimbawa, maging presidente, ay Diyos ko, sa kanya na lahat ng kapangyarihan. Kaya siguro mamaya mga kasama, no, sa pagpapalalim ng ating discussion, bakit gusto natin si Binay ay maging makulong? Dahil kasi in 1987, hindi pa malinit yung kanyang puwet sa upuan, no, bilang OIC, meron na siyang kasong plunder of Makati worth 133.7 million. Comprising of 15 cases. Na mismo ang COA ang nagsasabi na dapat mag-file na ng kaso laban kay Binay criminally, civilly, and administratively. Pero dahil siya ay malakas sa gobyernong Aquino, ay natakpan ng lahat, no?
So, kaya nga voice in the wilderness yung ibang mga anti-Binay, no? Dahil walang pwersa, walang boses. Napasalamat na ako, no? With due respect sa mga talagang nanindigan ito, lalo-lalo na kay Attorney Rene Bundal at kay Vice Mayor Mercado, kung hindi sila lumantad at nagharap ng iba't ibang kaso, hindi magkakaroon ganitong upsurge, no, ng movement laban kay Binay. So, talagang itong 133.7 million ito ay isa pa lamang na sa napakaraming mga ginawa ng Binay na pangdarambog na hindi natin alam, no, kung ano na nangyari. Kaya therefore, marami ng mga plus ng mga krimen si Binay, hindi na sa usapin ng pang-plunder Mismo si Binay, bilang isang head ng Makati, ang tingin namin kay Binay, ako particularly ang hinahamon ko siya ay Hitler ng Makati, hindi siya Lee Kuan Yew ng Makati. Okay. Very quickly, bago mo yung microphone. Ano gusto niyo mangyari? Timetable. Pakulong si Binay before the elections o paano? Hindi, dapat ngayon na. Nakulong na. Nauna. Wala na. Dapat ang dito, dapat dito, ang ombudsman ay continuous na. Dahil sa matagal na panahon, yung mga kaso na nakapending sa ombudsman, laban kay Binay, dapat mabuhay na. Nagkakaroon ng compounded na yung mga kaso at marami pang kaso darating. So dapat, ang mga mamamayan, lalo ng Makati, sa mahabang panahon, no, ay talagang naging tameme dito dahil kasi si Binay talaga diktador na sabi niya na siya ay human rights lawyer. Hindi po totoo yan, niloloko ni Binay ang mga mamamayang Pilipino. Lalo-lalo na kung si Binay ay maging presidente. At hinahamon ko si Binay na maging tapat sa mga manggagawa, sa mga mamamayan. Okay, Kaning, thank you. Imagine, magkukumarsal ako sa dali, ha? Nasikat yan, sanay ito sa kumarsal. Kaya magkukumarsal muna ito sa dali. Salamat muna kay Aloy Tolentino ng beer trading. Kasi nakita niyo siguro may dala sa beer. Ang pinakabagong beer in town, Arco Broy, the newest German beer in town. After the forum, matitikman niyo yan. Lahat po kayo makakatikim ng Arco Broy. Tama-tama naman kasi bed weather ngayon, malamig. Kaya kinakala natin ang pampainit. At mainit din siyempre ating talaga yan. Najib, kailan nagsimula yung stock Binay movement naman? Nagsimula yan siguro mga 2 months ago. Very spontaneous yan Parang napapansin ko na every time nagpo-post ako ng anti-Binay tweet or something sa FB, ang dami kagad nagre-respond. So, mamaya, si Cynthia Patag, nag-exchange kami ng private email. Sabi na, Jim, dapat may gawin tayo rito. We cannot just be quiet about it. Hindi na pwedeng hanggang FB lang. So sabi ko, sige, gawin natin yung walk the talk. In other words, hindi lang social media, dapat makita ng tao na talagang may kumikilos. Kasi parang gano'n nangyari. These days, nung wala pang social media, pupunta ang tao sa kalye. Ngayon, may social media, akala nila, basta sabihin nila na ganun sila kay Binay sa Facebook, okay na yun. No, parang it has become an easy activism, So, nagano kami, we decided to call a walk. This was noong June 10. So, sinabi namin, sige, tawagan natin ng mga tao. Hindi tayo magra-rally the way people rally. Kasi medyo gasgas na yung gasgas na yung, mga speeches na gano'n, mga ibagsak lahat ng gano'n. Parang ibahin naman natin. Let us walk quietly. Wala tayong sound system. Wala tayong stage. We'll just gather in a place and we'll just walk. So, we're expecting mga 200 lang kami. Nung dumating yung araw, mabot kami ng mga 1,000, 1,600, mga ganun. So, gulat na gulat kami. People from Makati came. Pati mga senior citizen nagpunta doon. So, tinuloy namin yung march. Hindi kami nag-cause ng traffic kasi alam namin na if you cause traffic, maiinis yung mga tao. Diba? There's a way of driving home the point without putting inconvenience. In other words,
Mas maiintindihan ka ng tao if you're kinder to them, di ba? So, nag-march kami dun sa tabi. Hanggang umabot kami nag-start kami from Freedom Park sa Makati, dun near the fire station. Nag-march kami dun sa left side ng Ayala. Dumang kami sa tunnel sa ilalim. Hanggang umabot kami sa statwa ni Ninoy. So pagdating doon, ang dami pa ng tao, gulat na gulat kami. At saka meron pa mga from Bulacan and everything. Tapos we called it walk the talk. Stop Binay. So ngayon, nagplano kami ng Walk the Talk Part 2, which was supposed to be tomorrow. Pero sa sama ng panahon, we are moving it to Tuesday, July 14. So sa lahat ng mga nakikinig dyan, sa lahat ng interesado, join us at 3 o'clock. Sa Freedom Park pa rin magkikita. Rain or shine na to. We cannot keep on moving dahil sa weather, pero talagang masama yung weather ngayon. Saka some of the organizers are actually sick right now. So, July 14, Tuesday, 3 p.m., rain or shine, we walk to the statue. Hindi tayo maglalakad sa kalye. No? Pero pag nakikita tayo ng tao, nagtatanong sila ano ba sinasabi nila. And we got a lot of media coverage. So much so that even Binay reacted. Sabi niya, bayaran daw kami. So nakakatuwa yung reaction niya talaga. Kasi yun lang alam niyang rally yung bayaran. So kami, wala kaming pondo, lahat ng mga ginagamit namin streamers, kanya-kanyang bayad yun, no? So, ganun ang aming rally and we invite everybody to join us. Ang tawag dito, Stop Binay, Walk the Talk, Episode 2. No? This will be on a Tuesday. Ang susunod namin dyan, gagawin na namin siguro on a weekend para mas marami na mga kasali. But what is really important, we know na mahaba pang tatahakin natin. Nagtagal pang eleksyon, they haven't even filed, di ba? So, ginagawa namin, slow burn ito. Ayaw namin yung talagang bilang napakalaki ng kapoy tapos namatay na by the time it really counts. So, we want to build that. We're also calling on overseas Filipinos, lahat ng mga OFW, kahit nasaan kayo, mag-gather kayo ng kahit na 15 people, gumawa kayo ng sign na, Stop Binay. Mag-hashtag kayo sa Twitter or sa Facebook at pakita nyo, lagay nyo, Stop Binay from Dubai or something like that, no? Meron na sa Japan. Sa Japan, may 615 members na yung Stop Binay, they formed it themselves. So we want to encourage all Filipinos to really do this everywhere in the world. No? Kung nasa probinsya kayo at hindi kayo maka-attend nung walk namin, gawin nyo dyan sa probinsya nyo. Kung hindi pa kayo organized to do your own walk, mag-post kayo ng picture na kasama kayo sa amin with the Stop Binay thing. Minimum of 15 people. Kung gusto nyo 300 people kayo, mas maganda pa. Tapos, we want to encourage people to be more aware of the discussion. Kasi maraming implications si Binay, no? Hindi lang corruption, Pati dynasty, anti-dynasty. Dahil na yung issue nun, buong pag-meeting, di ba? Tsaka yung systemic corruption, lahat ng bad politics natin parang na-exemplify itong pamilya nito. That's why it's such an important, crucial issue. Pati na yung the way voters think. Diba? Sabihin for example na, lahat naman ng mga politiko magnanakaw At least kami nakakabalato. Pati yun, mali yung thinking na yun Pati yun gusto namin i-address Di ba parang ginold up ka na, tapos binigyan kang pang-taxi kaya nagpasalamat ka, di ba? Parang gano'n ang thinking, di ba? Parang mali Robin Hood. Robin Hood na nakulipot. So, gano'n ang gusto natin alisin. It is possible to have candidates who are really clean. Ako, I really believe Pinoy is a clean person. Ako mismo, nakita ko sa bahay na, nung nag-swearing kami as OPM officers, nakita ko sa bahay na, sabi niya, pakikita ko sa yung stereo system ko. Siya mismo nag-assemble kasi yung gulo ng wiring Tapos sabi ko, ang ganda ng speakers mo, saan galing sabi niya, nabili ko third hand yan. Presidente na yun nabili ko third hand. At saka yung aking amplifier, yan yung demo unit, kaya mura. And I told myself, this guy can get everything. And yet, ganun siya. So, sa akin, the whole Binay thing, dala lahat ng issues ng mga problema natin sa bansa. Kaya dapat siguro talagang tulakin natin.
Okay, questions na? Siguro, questions na. Kasi siya pauna mo na, question. Thank you. Thank you, Mr. President. Well, yung billing kasi maliit na eh. Sa kahit ano sabihin mo, wala. Kung ano yung itim ng pagkatao, yun ang itim ng puso niya. Ngayon, tama yung sinasabi, hindi. Kailangan kulong. Siguro, hindi naman sa pakialam sa inyo, at ako, suggestion na siguro, at pwedeng idea na rin, at pwede naman siguro pakilabangan. Sa halip na mag-rally or maglakad kayo sa kalib kung saan-saan yan, bakit hindi na sa ombudsman? Para ma-pressure natin ang ombudsman. Kasi nandiyan ang buhay ng kaso. Ako sa iyo kasi social media, para sa tabi na, ano sabi ni Junjun Binay, bayaran daw yung mga social media. Kaya ba? O ito, diba, walang impact sa kanila. Pero pag itong si ombudsman yung ginagalit, masarap galitin eh. Kita mo, na-dismiss si Purisima, nagalit eh. Nadami si Purisima. Galitin yun ang galitin itong babaeng ito para mangyari yung gusto ni Nick. I think aabot tayo dyan. There are many facets to all of this eh. Meron yung march, yung walk, meron yung educational aspect, which is really a slower process, no? And ako sa akin, mas importante yung educational aspect of telling the voters about the issues involved here. May dynasty, may corruption, lahat na, no? So, all that will go hand in hand. There are people who will go to the ombudsman. There are people who will educate. There are people, no? All options open. One of the things I learned through all of these years of being an activist is hindi tayo pwedeng mag-isip na either or. Na sa halip ng ganitong gawin, no? Gawin natin lahat. No, gawin natin lahat. I believe in the shotgun approach, no? And then later on, we zero in already. Pero right now, ang tagal pa ng eleksyon. And some people are already sa consciousness nila, nandun na sila sa ikulong na. Naintindihan nila yung mga ibang tao, hindi pa naintindihan yung issue na bakit natin kukulong si Bina may na, tinutulungan mga senior citizen, binibigyan ng aid. So lahat yan kailangan, idaan natin yung proseso. Pero, Jim, kasi pag mo mga Pilipino, pag pinagbibintangan mo isang tao, hindi pa nakukulong, parang ang lakas pa, nakita mo, number 1 pa nga, number 2 sa social. Pero pag nakakulong na, definitely mag-iiba na ang dating sa tao dyan. Yung mga undecided pro-Binay o anti-Binay, definitely against Binay na pakulong na. Kasi plunder yan eh, nag-develop yan. Sure. Ako, when I look at the figures of Binay, hindi ako natitinag eh. You know why? Mataas siya. Pero kung titignan mo all the previous service before that, pababa na. Mataas na rin pero pababa na. Ang momentum pababa. Ang momentum, for example, si Poe, or even Mark, pataas. Si Mars, slow burn talaga, pero nag 100% ang taas na since the last survey. So kung titignan mo, snapshot, wow, lakas ni Binay. Hindi. Kung titignan mo as a process, pabagsak si Binay. So sa akin, I think all of these exposés, may effect yan eh. May nangyayari eh. Hindi static in picture. Okay. Next dali na, at i-acknowledge na natin ang pagdating ng ilan sa ating mga samahan. Yung ating director, nag-wish natin publisher ng hot expose, Director Ronald Dauta. Morning. Dauta na si Ferrari manangikot sa probinsya, ewan ko kung sino kinakampanya eh. And of course, Colonel George Ruza, welcome sa dito. Ayaw pala, kasama ka sa diskusyon. Nagiging courses na natin, sinasabi ni Kajim, naghanap na ng mga kandidato na pagbalag natin supportahan. Former Colonel George Ruza of the Witness Party list. At accreditation na ba? May maganda ka naman balita, Colonel? Approve na ba yung accreditation? Waiting pa lang. Waiting pa lang. Dito yun sa, kami. Okay. Dito ka pala si Ginong Lee Manuel T. Siya actually yung nagpahal ng kaso rin ng Espina sa Boy Scouts of the Philippines. Unfortunately, nagkaroon na eleksyon, presidente na naman si Binay.
Di ba? Ano ba nangyari? Pagsalita ko sa dali, kuya, bago natin tuloy yung pagtatanong sa ating mga kasamahan sa panel. Whatever happened doon sa ating napakaibigan sa Boy Scouts of the Philippines? Ito po. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay galing sa isang bayan sa Camarines Norte, ang bayan ng Mercedes. Ako po ay nanghingo ko ay senior, panahon ni po. Tapos naman ako na 3 term. After that, ako po ay isang civic leader. 49 years na sa Boy Scout, 49 years na rin sa Freemason, at isang aktibong dating member ng DXS. Noong pong isang taon, ako po ay lumapit sa pupunan ng BACC kay Dante Menes. At ginawa po namin yung tri-media expose tungkol po sa problema ng national headquarter ng Boy Scout. Yun po sa dinapatabi ng old GSIS building malapit sa SM. Na ngayon po nakikita ninyo ay maraming 6 na tower po na condo unit. Condo tower ang pinatatayo. Ngayon yung lupang yun po ay donated ng national government sa Boy Scouts of the Philippines. Ngayon, ipinasok po, humingi ng authority sa Office of the President at nabigyan po ng authority for a joint venture. Ang nangyari po, ang lote naibenta sa developer. Ngayon, yung pong magtataka po kayo, yung nabigyan po ng development permit, samantalang yung titulo, nasa pangalan pa rin ng Boy Scout of the Philippines. Until now, hindi nila may allocate yung transaction. Pero nakatayo na po yung aming na tower. Cellphone niya. Wala naging epekto kay Binay? Ay, meron po siyang wala po. At yung sa floor naman ng Boy Scout, halos lahat ay hawak niya. Kaya ako naman po, hindi ko palaban si Binay. Ako ay, sabi nga ni, boses sa wilderness. Eh, nagsusulo ako, hindi ako sumasama sa mga grupuhan. Nagkakampanya. Kundi ang sa akin lang, may proteksyonan lang yung institution na nagbibigay po sa atin pag-asa sa ating mga kabataan. Yun po ang akin. Sa ngayon po, ang kaso, pending po sa NBI. Hindi po kumitibok. Salamat po. Nakay gusto sanang sagutin o mag-react dun sa tanong ni Franz. Mr. Chairman, dapat ang kalapagin natin yung Office of the Ombudsman. Pero pabati po na sila, George. Pati po kayo, Congressman. George Raposa. Hindi po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Colonel George Raposa Ricard, dating whistleblower po sa AHP Corruption. At ngayon po ay nagpapa-credit po kami ng witness party list, yung ating witnesses for transparent and equitable society. Ang advocacy po namin ay anti-corruption at pagpapatuloy po natin yung paglaban sa mga corrupt sa ating gobyerno. So, yun po ang aming nilalakad sa ngayon. Yun po kami nagiging busy. Hindi ba miyembro nyo na ba yung whistleblower sa Nasya, sa chopper? Sa mga choppers? Yeah, meron niyo pa yung whistleblower sa chopper. This is, Kalimutan ko yung pangalan. I think kahapon nasa Senate yes. Kasi meron kaming PWG sa whistleblowers law. So hopefully maipasa na po yun. Tapos hindi ako nakapanood yun sa chapter kahapon, yung sa Senate hearing. And hopefully lumabas ang katotohanan doon. Dahil malaki po ang pera involved. I think it's about 1.2 billion. Okay. So salamat po. Baka may makukulong na naman kaso dyan.
Alex, ano ba talaga ang dapat natin gawin para makulong si Binay? Hindi, totoo naman talagang dapat kumilos sa talagang ombudsman. Dahil dito pa lang sa kasong ito, no, yung Plano ng Makati, 1987 report no, ng OWA na kung saan yung OWA ay talagang exclusively investigahan ito. At walang nangyari. Alam naman natin siguro, yung panahon na kung sino si Binay. Ano relasyon ni Binay sa gobyerno? 1987, ha? So matter of fact, dito pa lang sa sa report, no, sinasabi na si Binay ay bago o nag-resign siya ng December 1, 1987 para tumakbong mayor noong 1988, no? Pumirma na siya ng nag-approve siya ng payroll, no? Na summary of payroll, which is usurpation of authority or official function. So doon pa lang makikita mo na yung bad faith, no, ni Binay. I'm sorry for the word, no? At ganun talaga naman siya na si Binay, well, hindi naman siya kilala ko kasi si Binay magkasama kami ng Binay noong 1980 kung saan siya yung abogado namin. Ako kasi KMU spokesman noong 1980, no? Hanggang 1986 nung bumagsak, hanggang 1992 bumagsak si Marcos. Ito si Binay actually ano pa lang siya, ako kasi yung nag-lead kaya alam ko no? I'm sorry for the expression. Si Binay, masyado ko siyang hinangaan bilang isang lawyer. Pero noong siya ay naging abogado, siya ay naging mayor na, OIC na ng Makati, kinausap ang mga manggagawa ng Sumar, oy, hindi na pwede dito kayo magwelga. Ako na yung abogado ako ngayon ang mayor ng Makati, hindi na ngayon ang abogado ng KMU. So therefore walang welga. Na? Hindi ba umiinit yung kanyang pagiging OIC? Yung mga dinimolish yung mga squatter, so-called, doon sa real estate trade. As a result, isang namatay. At ilan ang kanyang mga ginagawa, no? Now, imbis na siya, kung human rights lawyer siya, imbis na yung pera na kinuha niya, o ninakaw niya, pinlander niya, mandarambong talaga, no? Doon sa kabayaman ng Makati, dapat yun ay ginawa niyang program para sa housing, no? And other projects na pakikinabangan ng mga mamamayan. Sinasabi niya, kung hindi sa kanya, ang Makati wala. Hindi mo siya nagpaganda ng Makati. Ang nagpaganda ng Makati is Ayala at wala ka siya na maganda ng Makati. No, mayaman ang Makati. Leadership pa lang ni Yabot, no? No? So, makikita mo dito, pagkatapos sino si Binay nung araw? Siguro mas may pera pa sila kanya kasi si Abi nung araw eh. Ano naman kami dito? Ha? Pero ngayon, bilyonaryo. Saan po yung niya? Nakalagay sa salary niya, 16 million lang. No? So, with due respect dito kila Mr. Paredes, no? Ako kasama kasi ako ng June 10 eh. At nakita ko, yung mga tao, nung nagmamarka kami, parang nabibigla na walang sound system, na walang nag-stop Binay lang yung call, na parang lito ang mga mamamayan. Ngayon, tama naman si Mr. Paredes na magkaroon ng educational trust, no? Yung mga katulad natin mga advocacy ng ganitong klaseng usapin, no? Pero yung 29 years na pamamayan ni Binay, sufficient enough na ang mga mamamayan ay gising na. Gising na mga mamamayan. Ako, senior citizen ako. Imbis na yung pera ng Makati, inilagay niya doon sila tinatawag ng senior citizen center
na para i-develop yung economic livelihood ng mga senior citizen and other training and other activities para sa kapakanan, eh hindi, kinurakot lang ni Binay eh. No, ilan ang buildings niya, ilan ang ano niya, ilan ang properties niya. Na samantalang nung araw sa San Antonio yung property nakatira lang yata siya sa apartment dyan binataha pa yung kanyang ano no? I'm sorry, kilala ko si Binay kasi. In fact, ang impact, no? Ito, didipatch ko din kasi noong 1998 election, pinarang niya ako doon sa kanyang sa munisipyo. No, galing ako kay Tory Abot doon sa kanyang privilege speech. No, di kasi before that election, may election kasi na tumakbo kong konsyal, dinibats ko na kung paano naging OIC si Binay. No? Si Binay, nag-type siya ng sarili niyang appointment bago siya naging, hindi talaga siyang choice ni Cory Maraming aspirants, katulad ni si malaki ito ang kanyang kaluluwa, si Joey Rufino. Asa matulog naman si Joey Rufino dapat nakalun Pero anong ginawa ni Binay? Nagsasalita pa ako doon sa Mindiola, no? Alauna, ang alas 2 sa madaling araw, si Binay nagtatag na ng sarili niya kung appointment. At pasalamat siya kay Nenny Pimentel, no? Niligtas siya ni Nenny Pimentel. At noong ginumpronta niya ako, sinabi niya, Nick, sino ba yung nagsabi sa'yo na ako gumawa ng appointment? Sabi ko, everybody knows, within your circle ng mabili lawyer. Particularly kato si namayapa na si Atty. Bobby Sanchez. No, na siya mismo ang nagsabi. Naku, hindi Nenny Pimentel, walang Binay. Pangalawa, kung nabubuhay si Yabut noong 1988 election, walang Binay. Sa totoo lang. Kaya, from the very beginning, si Binay, acting in bad faith at nagpayaman na sarili niyang sarili niya. Versus itong dapat mapunta sa mga mamamayan ng Makati. Yun lang. Questions? Yes, sir. I would like Pagkatapos niya, si Carolan, saka si Camilo. Ibilan po. I'd like to address what was my Colonel Raposa about power. Kaibigan ko si Manny Mariano, Puro, Reform, yung mabuting tao na gumagawa, yung Christian, all generals, like two chief staff po, yung Nile, Boyabaja, ang nangyari. Kinasuhan ng Marcia for illegal infraction. Ngayon si Manny is still doing his job. Nagbigyan na naman. Ngayon, pagdating kay Binay, sabi sa akin, kasi kaibigan ibig na nito. Walang mapili si Cory na si ngayon, nag-consulate niya, si Binay. Mabago pa si Binay. Kaya na nangyari, nagkaroon ng power, nangurap, yumaman. Kung parang ito, isang kaibigan namin ni Manny Mariano, Toting Bon, Billy Villarama. Hindi na-elect dahil yung DAP nila, binibigay nga sa mga charitable organization, bahala na kayo dyan. You know? Yun nga sabi ko, comparison ko. The other thing about Binay is one time namatay si Bin Gastio Ortigas. Bumabagyo. Nandun ako, nag-overnight kami sa AIM. Sa Manlog ko, dumating siya alas 12. Nandun yung mga, dinadyahan yung mga security niya yung kwarto. Mga AIM na to. Ang check director pa noon ng Asian Journal namin, kapatid ni Jay, si Mary, na nagsabi sa akin, siya na dito. Yung sinusunod. Ngayon malis kayo. Yun ang aking experience eh. Ngayon, meron akong kilala, pasulat ni Nenny Pimentel, na sinasagot yung mga charges ni Binay na narinig ko noon sa DAET noong June 24. Hindi ako nag-delete ng mga pangalan ng kaibigan ko na puro Binay. Nag-donate ako. Kasama ka sa Dennis. Sabi mo naman, hindi ka naman, ako na isulat na, 2 araw, magkasunod yung 4 page at ako. Yun lang naman sinasagot ka ako ni Coco Pimentel. Yun lang masasabi ko. Komentary man po. Salamat tayo. Thank you. Roland.
Hindi, sa akin lang, kay Mr. Chief at Carboji. Tatlong tagapagsalita ni Sinay. Banyan lang lahat naglutangan kung ano, bakit nung nakaupo. Sabi nga ng mga isipin, bakit nung kailan mamusdan siya kala kayong hawa-hawa? Bakit nung ginagawa, hindi kayo nangangawa? Sir, And in favor, in the rest, sino naman ang nakikita ninyong alternatibo kay Sinay? So, presidensya po. okay, with due respect, sir, noong nag-OIC pa si Binay, ako na mismo ay isa sa mga bumabati ko sa kanya. In fact, noong nagkaroon ng nung bumaba si Estrada at nag-assume ito si Gloria, no? Meron akong placard. Erap, isama mo na si Binay. Di kasi, di ba, bumaba si Erap eh. Sabi ko, isama mo na si Binay. And nobody dare to ask me, ano ba yung government, etc. Sino ba yan? Si Elman. Di ba? At ano ba yan? Vis-a-vis, itong kapangyarihan Binay. Sino si Binay? Nung araw, nung panahon na yun, na isa siya dun sa napakalakas ng control sa gobyerno. At hanggang sa ngayon, no? Sasabihin niya na siya oposisyon, anak niya deputy, tawag doon, yung majority leader ng Congress. Siya ay nakikipag ututang dila sa mga kalaban ni Mar sa poder ni Pinoy, no? In fact, ito, sir, with due respect, ano nila kayo? O anong kalukos? Anong ni Mike sabi? Okay. Sir Jim, before Sir Jim Paredes. Okay. Sure. If you may recall, Sir Jim, tanong pa ni Erap, if you recall, ako nagkakat kay Gemma Cruz Araneta sa EDSA. Isa ka sa mga sumalubog sa akin, pinatay ko siya doon. Para pababayin si Erap. Hindi ba parang bigyan sa rin ito? Alam mo, there are many things to complain about the country. Depende kung sino kausap mo, sasabihin lang, corrupt yan. Ako, pag hindi ko alam personally or wala akong nakikitang proof, I don't do it. I err on the side of caution. I presume innocence until talagang bumukol. Kay Binay, I did not vote for him. No? I've always felt that Makati was mali yung Makati dahil sa ang dami nilang mga dynasty. But I did not know until lumabas natin ito how corrupt he was. That's why ako kumilos. There are many things in this country that we should complain about, and I complain about them systematically. I complain about the environment, no? I support initiatives na naniniwala ko na talagang positive for the country. I don't just complain, I do other things. Pero itong kay Binay, why only now? Sabihin mo na, ignorante ako, hindi ko alam hanggang lumabas na ito. That is the truth. I don't get paid by any politician. No? I use my reputation to be able to say what I believe in. No? And I don't follow anybody's agenda. Correct mo kung mali ako, Sir Jim. Oh. Nung panahon ni Erap, nung pinabababa lang ni si Erap, nasa Itablado ka. What was that purpose? Bakit nandun ka sa Itablado? Because I thought Erap was corrupt. And I didn't like him to be president anymore. Okay, so The voice of the people had spoken, no? O sabihin natin, yes, But you know yung sunod-sunod na scandal na gano'n, paano hindi ko matake yun? so this In fact, sa akin, my biggest dilemma is, napunta tayo kay Erap after EDSA, paano nangyari yun? No? I was doing it in full conscience. kaya nga kaisa mo ako dun kaya nga hinila ko sa Gemma Cruz na isa Yeah.
Sa amin naman po sa NETCAG, siguro kung napapansin nyo, ako po kasi tahimik lang noon, hindi ako nagsasalita. Nagmemembro po ng mga group pages na anti-Binay. Pero napansin din namin na maraming group pages na mga huwad rin. So, kaya namin tinayo ang NETCAG dahil gusto namin na meron legitimate na may mukha na grupo na kayang umarap sa tao at hindi matakot. Ang target po namin talaga rito yung mga kabataan. Kasi kung ang iisipin po natin, more than 60% po ng voting population natin ngayon ay galing sa youth. Yun po ang dapat natin isingin. Ang sa amin po, hindi kami kumipo noon dahil noon, katulad na sabi ni Sir Jim, hindi po namin pa alam masyado pang magulo ang informasyon at mapasok. Kaya nagpapasalamat din kami kay Atty. Rene Pondal, miyembro po rin po namin siya. Siya po rin ang madalas na nagpipil ng information. At sumasang-ayon rin po ako sinasabi ni Sir kanina na talagang mabagal po ang proseso ng ombudsman. Kaya gumagawa rin po kami ng paraan sa NETCAG para kalampagin rin po ang ombudsman. Kasi kung sila Senator Enrile, sila Senator Bong Revilla at si Jinggoy, napakabilis po na reaksyon. Bakit po dito kay Mr. Binay, parang hindi yata gumagalaw. Ang gusto lang po namin, sana bago siya maupo, which is ang binigay sa aming feed ni Atty. Rene Pondal, sana makasuhan na kasi ngayon nasa special investigating team yung kaso, and most probably before mag-file ng candidacy na isa pa na po ang kaso sa Sandigan Bayan para masigurado po na makulong na si Binay. Yung po so far ang feed na nakukuha namin sa information. Joby, sabihin mo na, sandali. Babasahin ko na, sinisilip ko na ito kasi 1988, 1987 pa pala itong COA report na ito, sige mo, 1987. Mapatay na yata yung mga membro ng audit team dito. So, gano'ng tagal. Yumaman na sila. Yumaman na rin siguro. Sabihin mo na, bawas si Joby. Maganda itong pinaglalaban ninyo na anti-corruption, ano? Pero on the other hand, may mga issue laban dito eh. Ang issue na ito ay politically motivated against Binay only. Unang question ko, no? Pangalawang question ko, may kasabihan din sa kabilang panig na you are being used, no? You are being used for the selective justice issue ng present administration. Let me talk about selective justice. Ano ba kung bakit hindi pa nakukulong si Binay? Selective justice. Yung sinasabi na inaapit siya na selective justice. Hindi. The reason why he's not in jail is because of selective justice. Who is using us? Come on, who is using us? Ako, people will see politics if they want to see politics. For me, I don't worry about that. I worry about my own intention. I don't care if people think I am being used politically. I will do what I believe is right. So that doesn't warrant an answer from me. If you see politics, it is in the seer, not necessarily in the reality of it. Ako ganun tingin ko dyan. I'm a simple person. But let's talk about selective justice. The reason why he's not in jail is precisely because of selective justice. So kung ano yung binanggit niya na point na yun, sabi ko, wholeheartedly I agree with you, Mr. Binay. Kaya ka pa, wala sa kulungan dahil dyan. Ako na! Hindi mo na, pasagutin pa. Actually, Dr. Sibel, ako nagpapagamit talaga ako. Aminin ko yan. Nagpapagamit ako sa mga manggagawa. Nagpapagamit ako sa mga, hindi lang sa KNU, sa entire ng mga manggagawa. Nagpapagamit ako sa mga taong inaapi. No? Sa mga taong pinagnanakawan ng kanilang yaman. No? Nagpapagamit ako at willing ako magbuwis ng buhay. No? Nagpakika nga, gamitin
din ako ng mga mamamayan. Sino ba ako? So, yan ang tama ka. Tama na si Mr. Paredes na ang selective justice, no, ay yung hindi pagkulong kay Binay. Nasaan ang justisya? Ilang taon siya lumayagpag na siya yung may, akala mo siya yung talagang influence ako sa buong administrasyon kung sino-sino man ang maging administrator o sino maging presidente. Napakalakas ang influence niya. Bakit? Samantalang sinasabi niya, Nick, noong kami nagrarally niya sa Diyos Magbayang, yung merong mga leader magagawa na, sabi sa mga judges, kung hindi sa mga manggagawa, sabi niya, kung hindi sa mga manggagawa, walang bansa, walang Pilipinas kung hindi sa mga manggagawa. Sino mo, pagkatapos nung hindi pa ba initapwit niya, nagnakaw na. No, nagnakaw na siya. So, magpapagamit ako. Naalala ko tuloy ito kasi kasamang Leon. Nick, the book is 1988. How come 2015 yung inilabas yan? Na yung itinalagaan? Nagtataka nga ako, bakit ako lang meron ito Ikaw lang nagbabasa. Hindi, actually, reproduce ito. Reproduce ito. Kasi ko, Xerox copy ka, alam niya, no? Hindi, I'm sorry to say this, but 1988, my dear. Sir, for your information, daldal ako ng daldal kay Binay. Alam nila, kaya alam ni Abian kung gaano ko hinahamon si Binay. Noong pa, hinahamon ko na si Binay. Dahil bakit? Magkasama kami nung araw na siya, alam ko tapat siya sa mga manggagawa. Nung ginawa niya, nung siya naging OIC, yung mga manggagawa dito sa American Sports Plaza, nag-uunyon lang. Nakulong, hindi niya tinulungan. Sir, with due respect, buhay si kasamang Leon, kalaban niya si Binay sa kaso ng apartment nila. Ang abogado ng kalaban niya yung tawag doon, yung nanungupahan, hindi makabayad. Hindi nga parang pamasahin 50 pesos nung pauwi sa Baguio galing Baguio walang maibigay itong siya pa nagbigay ng pera na 50 pesos para makauwi na si Binay. So hindi natin sabihin dito, hindi ako maniniwala. Hindi binigay ng matanda, hinablok ni Binay. O hinablok pala ni Binay. Para kunin lang yung 50 pesos. Balikan pala niya. Yun na nga Hindi na pala mandarambog, snatcher ka. Hindi pa siya mayor noon. Mabini lawyer. Yun na nga. Samantalang noong nga hindi lang siya nagpamasay sa mga magdagawa para makauli Imagine, with due respect, no? With due respect talaga. Manggagawa siya, defender siya, and yet, against siya ngayon sa mga manggagawa. Imagine, there are 10 million absolute property sa panahon niya. Wala siyang ginawa to uplift the economic life of the Filipino people. Sige nga. Tol, hindi pa nasagot yung pangalawang tanong ni brother. Sino ang kapalit? Sino ang kapalit na... Alternatibo. Alternatibo, hindi nasasagot. Pakasal muna ako. Masingit lang, kasi broadcast reform ito. Parang mas malinaw yung issue para hindi lang nagkakalituhan. Okay, ang tanong ni Roland, legitimate yung tanong. Ang sagot na hindi pa malinaw. Ako na yung sasagot. Ang tanong ni Roland, bakit ngayon lang? Roland, partner, natural. Tatakbong presidente. Kung ito'y nagnakaw sa Makati, wala tayong pakialam. Kung ano ugali niya sa Makati, wala tayong pakialam dahil hindi tayo taga Makati. Hindi pera natin yun. Pera ng taga Makati. Ang taga Makati lang may karapatang mag-rebelde laban kay Binay. Pero tatakbong presidente. Kailangan natin kilalanin kung sino siya. Sino siya? Ito pala yung araw na nasagot. Kaya tayo, dapat magka-interest kung sino siya. Because gusto maging presidente ng Pilipinas. Ay gano'n pala sa Makati. Teka muna. Ay mabuti pa siya ng Reyes, nagpakamatay. Dapat ito, nagpakamatay na rin. Okay, good morning po. Una-una, hindi ako sang-ayon kay Kuya Nick na kahit mamatay siya. Alam mo, lahat ng tao, pag namatay
mamatay, hindi mo na maipaglalaban yung gusto mong mangyari. Ayan. So, hanggat maaari, huwag kang mamatay. Pangalawa, kayo po ba, isa sa inyo, kasi alam natin, aside dun kay Anti-Dynasty, no, ang gusto ko lang pong malaman, isa po ba sa inyo ay may kinalaman dun sa dating Vice Mayor na parang tila sa kanya nagmula ang pagputok ng tungkol lahat sa mga kabulastugan ng ating Vice-Presidente? Anybody from your group? O kung wala po, ano po yung nagtulak sa inyo para gumawa ng ganitong bagay? Alam natin, marami yung naghahangad na mapatalsik yung mga taong nanlalamang ng kapwa. Hindi naman po yung inyong priority. Sino po ba? Thank you. Definitely, may away yung dalawa. Si Vice Mayor at si Mercado. Obvious naman eh. Ngayon, kung may pinag-awayan, Politika. no? Pera. Sino na bahala mag-solve nun? So, ngayon, yung pagiging prangka, tapang, at prinsipyadong pagharap ni Mercado sa mga mamamayan, no, laban kay Binay, ay isang kahangahangang gesture. Ganon din si Bundan. Si Rene Bundan kasi, sa Rene Bundan, magkasama kami nung araw niya, 1998 election. Ako yung kumpusyan sa 2nd District, no? Ang siya sa 1st District. Ang kalaban namin noon, si Elenita Binay. Isa sa mga dahilan ng pag-aalam ko na sila ay nag-away because of the politika, yung 2010 election, na hindi si Binay o hindi si Mercado ang choice ni Binay. Kunyari lang na si Binay, no, si Jojo ay choice niya si Mercado. Overruled lang daw siya ng pamilya ni Jojo. So maliban pa dyan, marami pa tayo rin dyan eh. Pero yun lang ang gusto ko muna iyan. Magandang umaga po, Kanig at saka Jimmy. Ito po, meron pong matinding kalaban ngayon dito sa Wednesday issue ng Manila Bulletin na statement ni Secretary T.O.J. De Lima. Babasahin ko po. Justice Secretary Leonard De Lima is now singing a different tune. Insofar as the immunity of Vice President Jojo Binay from criminal prosecution is concerned. In what looked like a complete turnaround from her earlier stand on the immunity of Binay, Justice Secretary Leonard De Lima has now admitted that the Vice President cannot be prosecuted in court with reported corruption charges against him. She now joins the opinion of other legal experts, including veteran poll lawyer Romulo Macalintal, that the Vice President is an impeachable official, just like the President, justices of the Supreme Court. Question mo? Ito, yung gano'n nila, itong magiging Immunity. baka hindi pa rin nakita itong President. Alright, ay paano po ngayon nag-turn around si Secretary De Lima against Kasi sabi mo, una, Yes. nagbago siya ng posisyon. Nandito ngayon, ito. So that parang naisasanto pang actually dyan si Binay. Right. Diba? And therefore, could not be subject of trial in court while still in office and could only be removed through impeachment proceedings. Tingnan mo, sa nila, hindi na ako sino pwede mga mag-interpret yan. Ito po dyan, official dyan yung November ito eh. Yes. Sandali, gusto ko malaman kung sino ang abogado dito. Marami naman pang-interpret dyan. Nandito, may maski ako. Sige, interpret mo na kali. Hindi, ako gusto sa kapinyon. Double standard eh. Correct. Bakit double standard? Bumalik ako si Kandidato. Yun na nga. Siguro, kandidato siya. Ayokong isipin na gusto niya kumuha ng suporta from Binay. Pero basically, double standard. Iba yung batas para kay Binay, iba yung batas para sa katulad ng bawat po. Hindi po din babasa kasi ito po gusto niya. Ito yung version Ano nila. naman yung sinasabi? Yung may-ari ng barko na bangka na lumubog doon sa Cebu. Palibasa isang napakalitalito siya, etc. Or sa Ormoc. Kulong kagad. Martyr pa ang kaso. Parang hindi naman siya po. Yung mga manggagawa nag-uunyon lang at nagwelga, kinukulong. Yung mga patuloy na paghihirap
ng sambayanan at maraming mga nasa squatter area na parami ng parami, which is a human rights violation. Ha? Wala silang ginagawa. Pagkatapos yung pagtatakbo niya sa Binay, hindi mo kasama sila. Order, tapos i-template, mga 2 sentences lang to. Changing your earlier statement that Binay was not immune from criminal suit and could be investigated over charges of corruption allegedly committed when he was still mayor of Makati City. The Lima has now conceded that criminal prosecution of Binay may be limited by his being an impeachable official. While the Constitution is silent on the issue of immunity of impeachable officials, the Lima pointed out that conviction of wisdom in law practice dictates that criminal cases against them will not pass for report until after they impeach or have served their term in office. Thank you. Sino na dyan sa Busa? Meron gusto na niya na reaction? Ayun, may problema ngayon ng NEP. Opinion lang yan. Siguro, alam naman natin na talagang paminsan-minsan buwabaliktad. So, natural na siguro yan. Natural lang po siguro yan. Pero, I would agree with Mr. Jim Paredes na yung mga katulad namin na lumalaban sa corruption, hindi kami pwede magpagamit. Kasi once na nagpagamit kami, masisira yung aming advokasya. So, yun lang po masasabi ko. Yung kay Secretary de Lima, siguro, narinig kasi natin na nasa top 12 na siya. So, siguro, gusto rin kumuha ng suporta at saka siyempre malagay sa periodiko para lalo siyang tumaas ang rating. Can I just say something? It's very easy to solve. Sinasabi ni Bernas, for example, na impeachable siya, di ba? He's not impeachable. No? He's not immune. He is impeachable. He's not immune. I think sinasabi ni Lima is that he can be charged criminally for acts done as mayor. No, I think that's what the article is saying. So, and this is very easy to solve. I don't think we should really be divided about this. If there's any conflict, it's Supreme Court. And I'm sure the Supreme Court Will decide. will decide correctly. Pero ang sinasabi yata ni De Lima is that he cannot be charged as Vice President, parang ganun yata, but he can be charged for acts done before being Vice President. Ang sinasabi niya, unang statement niya, hindi siya, meron daw immunity, hindi pwedeng kasuhan. Pagkatapos binawi niya. May immunity for acts as Vice President. Di ba? But there's no immunity for acts before being Vice President. Kasi saka wala namang kay Dilima yung kaso, nasa ombudsman na. Wala na. Kahit naman ingay yung Dilima. Yung na dapat namin kalapagay sa dalimunan. Okay. We'd like to acknowledge the presence of our good friends from the MAD. Mga movement against dynasties na nandito rin. Pinanguna ni Ting San Diego. Si Ting, ba't hindi natin nakikita si Ting? Wala. Paano ka nanalo kung hindi mo papakita? Text mo. Mga movement against dynasty. Isa pang tanong. Lakay. Tayo na, sandali lang. Sikit naman, sikit. Kanina pa. Dito sa mga graph buster natin, ako alam nyo, wala pa yata ako sa Lawal, corruption lang pinag-uusapan tuwing halalan. Tama? Ngayon, wala pa ako sa Lawal noon. Ngayon, sa susunod na buwan, magsi-57 na ako. Diba? Corruption pa rin ang pinag-uusapan. By the way, tumatanggap ako ng mga advance na regalo. Solicitation nga. Ngayon, naririnig natin puro na lang problema, and I'm sure kung sino man, hindi man manalo si Binay, ang susunod na magiging Pangulo, kung sino man siya, tuloy pa rin ang korupsyon. Ang tanong, paano natin tutuldukan yan? Yan, tanong.
Okay, kanina mo tatanong? Yung sa lahat. Sa lahat, okay. Eleksyon o Ako, I look at things historically. For example, if you look at other countries, like the United States, there was so much corruption at a certain time sa Chicago politics. Meron pa rin corruption ngayon, pero hindi na ganun katalamak, diba? Things progress, things change. Sometimes you get a combination ng maganda-ganda at uulan tayo ng konti, but we cannot say that it's 100% corruption-free. I have been an observer also of Australian politics for the past 10 years. Maniwala ka, may isang judge na huli doon, speeding. Hindi siya nakita nagmamaneho, pero nakita kotse niya. So, tinawagan siya ng you're speeding. Sabi niya, it was my friend who was driving. It is American. And he has left the country already. Sabi sa kanya, anong pangalan ng, sa tingin nila? He is a prominent judge, nationally prominent. After 2 weeks, binalikan siya ng RTA, yung mga nag-issue ng ticket, sabi, we researched your friend, he died 2 years ago. This is a prominent judge, as prominent as Miriam Defensor was when she was a judge. You know what happened to him? He was charged with perjury. He went to jail. And they took out all of his benefits. And the most pathetic thing was, yung anak niya pumunta sa TV, sinabi, my father was not, my father is honest. It was only this time that he was dishonest to save $75. Now, can you imagine that country, kung saan nangyayari ng ganyan, kung saan yung Prime Minister na huli, nagwe-wave sa tao, very high rating, that somebody said he was not wearing a seatbelt, he had to pay the next day. That country was born out of criminals. Criminals sila lahat. Australia and... Paano nangyari yun? So what I'm saying is, ganito tayo ngayon, it doesn't necessarily mean that we will be like that in the future. We can change destiny. So ako, I'm so tired of the cynicism of people na ganito na lang tayo, wala tayong pupuntahan. You know, that is such old thinking na talagang wala tayong pupuntahan kung ganyan tayo mag-isip. It's time to challenge ourselves. Sundan ko lang na konti, Jim, Yes. You talk about United States and Australia. Yes. What do they have in common as far as their justice system is concerned? Well, ang nangyari sa kanila, they put their foot down. Sometimes, isa pang sinabi ni Horacio de la Costa, historia, sabi niya, there's no people in the world that can claim a national trait that is forever. Things change. There are generations that change things. Diba? So, this generation may be corrupt, the next one may be not. This generation may be stupid, the next one may be not. I'm always optimistic about the Filipino spirit. Let me say that. Sabihin mo ng tanga ako, but I will die like this. I would much rather count on the greatness that we have than on the weakest aspects that we have. If I don't do that, then I might as well just forget about it. Then let's all steal. Lahat na tayo nakawa na kasi magnanakaw naman tayo lahat. For me, that is my answer to that. Thank you very much. Nick, do you have any... Yung very frustrating nga yung nangyari. Noong 1986, sinabi nung mga pumalit kay Marcos, nasakali kami, no? Noong araw, na si Marcos, Dictador, Blanderer, okay. Nagkaroon ng EDSA Revolution. Actually, EDSA Revolution is not an overnight activity. It started in 1974, actually. Yung mga manggagawa sa Rotondeña, lumaga, define ng martial law, batas ng martial law. At nag-snowball yan. At to 1980, lalo noong 1983, numatay si Ninoy. No, ay talaga nag-snowball, yung upsurge ng People's Movement talagang lumakas. At nabigay yung mga manggagawa. No? Kasi matter fact, pagmamalaki ko, at hindi ko talaga ikakatuwa ito, o
i-deny, no? Na ako yung mismo patawag ng lahat ng mga KMU member federations na instead of having our own rally dito sa EDSA, mag-Mindiola tayo. And it happened on that night. Kasi Marcos umalis. No? At anong doon? Nobody would think that Marcos will going to leave that day, di ba? So, anong ibig natin sabihin dito? Yung pagkilos ng mga manggagawa, no, at pagkilos ng mga mamamayan, gusto niya ng tunay na pagbabago. Pero ano nangyari? After several, months nga lang ito nag-plunder na ito si Binay Mawalang galang lang Nick, At tanong ko kung ano ang solusyon meron tayo. Actually, ganito ako, it's not an advocacy, It is not an advocacy. It is an opinion. Revolution, genuine revolution must be undertaken. No? Ako naniniwala ko na lahat ng mga bansang umunlad because of the revolution. Sayang. Si Duterte, ayaw mo? Di. Tapos na nila ito. Ito manifest. Oh, sige. Anong lang ako, Sir Del? Ito to nung siya. Because nag-exchange kami ng mga secretary ko nung ngayon. Hindi ko yung Hindi siya sagot kanina Ang tanong niya, sino gusto mo alternative? Hindi ka sagot to fight the Muslim and NPA instead of buying 2 mission frigates to save us from the Chinese incursion. Ngayon, totoo pa na si Yasmin, nakapag na rin Terry, dapat magpirmahan na government to government, Israel at Pilipinas, na magpirmahan sila ng 2 mission frigates sa atin. Pero nabago yung kontrata, binago dahil proposal of Pilipinas and Katapa. Yun lang, dahil yun ang immediate ngayon na concern ko Nagkakaroon ko sa akin ko ba, paano sasagutin? Nabago po yung... Pero sabi niya, baka naman totoo, hindi totoo malang yung gano'n. Totoo po yun. Kasi yung programs po dati, yung pagbili nung para sa external defense natin, this was proposed and was approved already during the time of General Bautista, who was the former CGP and became Chief of Staff. Ang naging problema ko ewan ko bakit itong time ni General Herveri na bago po na CGP, ginago niya yung mga programs na yun and realign. Medyo mali po yun kasi dapat kung bago pasok na commanding general ng army, all you have to do is continue the approved projects. So may problema po doon. Kaya right now nakademanda si General Herveri sa ombudsman. Kasi ang naging problema yata dito yung supplier o yung naglalakad para doon sa mga defense armaments na dating approved hindi kasundo ni General Herveri. That's why he realigned this to helmets, to armaments na sobra-sobra na sabi nga pati ba naman yung sa opisina para dito mo ng helmet sobra na yung helmets kasi yung helmet should be used only by those who are in the field. So medyo tama po yung sinasabi ninyo kanina. Kaya 2%. Hindi pa natapos yung sagot ni Bodji doon sa tanong ko. Idadagdag ko lang po kasi nung mga panahon ng ating mga seniors, wala pa po masyadong communication. Noon, walang telepono, wala tayong mga cellphone. Lahat wala. Ngayon po ang social media, masyado na po mabilis. So yun ang solusyon. Ang information dissemination ngayon, mabilis na ang education at to raise awareness. Yun po ang purpose ng NETCAP or yung mga netizens natin. Kasi ngayon, katulad nung may mga issue na nagbubog ng anak, post lang na ganyan, nakukulong na. Trending na. Action na kagad. Di
di po ba nagagawa na kagad ng paraan. Wala kayo maiksing dugtong na lang, ano ha? Alam nyo, siguro wala naman debate riyan na 40 hanggang 60% ng budget ng gobyerno na papunta sa kurakot. Bukod pa yung hindi pa nakapasok sa customs at sa BIR at sa iba pa. So easily, kung 1 trillion lang, maliit taon-taon na nananakaw sa atin. Ayun, sunda ko lang yung binanggit kanina ulit ni si Jim Paredes. Ang pagkakaiba ng Australia, Amerika, maging ang UK, Canada, Hong Kong, Singapore, umiiral sa kanila yung trial by jury. Jury system. Iyon ang pinaka-effective. Ba't di natin gayahin dito? That could be it also, pero I think there are many other factors, no? Sabi nga nila sa Amerika, sabi nga nila, the greatest generation they ever had was the World War II generation. Because they shaped the direction of the country, which was good for about another 40 years. Diba? Sa atin, meron tayong mga defining moments eh. Sa akin, ang EDSA is still playing out. Hindi pa tapos ang course ng EDSA. Actually, ang nangyari dyan, na-output ng konti, pero tuloy-tuloy pa rin yan. There were people who were greatly affected by that will continue to fight for that. Pero sa akin, ang pinaka-importante as a people, dapat matuto tayo to invest in our hopes more than our fears. Ang nangyayari sa atin, sisipin natin, alam mo, Pinoy tayo, hindi tayo talaga marunong. Pag nagkamali, tignan mo, hindi tayo marunong. We like to confirm what is bad about us, and we do not believe, pag may nagagawa tayong tama, na kaya natin. Sabihin natin, ay, tsaka lang yan. I think our thinking should really change. So, for me, the solution is not so much, yeah, the jury system will help. Many things will help. No? Sa akin, it's really education. We really need to be educated. Kung hindi ka educated, you cannot possibly make the right decisions all the time. So sa akin, it's a slow burn. Mula nung panahon pa ni Rizal, sabi na ni Rizal, education. But if there are enough people who are educated, I think we can turn the tide. For me, that's the view. Naghanap tayo ng silver bullet na parang by next term dapat tapos na eh. Hindi. This is an evolutionary process, but we can speed up the evolutionary process if all people na naniniwala ng ganitong patakaran ay magsama-sama. But would you agree na yung mga educated persons, people, ay siyang bumababoy sa ating bansa? Oh, ganun din. When I say education, I also mean character education. Okay. Ang Ateneo, best school, di ba? Lahat ng mga corrupt lawyers nanggaling sa Ateneo, tsaka UP. It's the best school. Anong kulang doon? Parenting. Walang parenting ang problema doon. Hindi sila napapanagot sa mga krimen nila. Accountability. Okay, Roland, okay. Ako, I'm against corruption, against political dynasty. Nakikita niyo si Mina, hindi niyo nakikita Quezon City. 5 Belmonte, nasa 5 distrito. Sa Vice Mayor, 6 na Belmonte. Hindi binabakbakan. Dapat lahat yun alisin. And if you will ask me, 4 lang naman talaga kailangan sa bansa natin. Hindi niyo sinasagot kung sino yung alternatibong Pangulo. Kung hindi si Mina, sino? Kung ako tatanungin, I'm sorry to retire Colonel Rabusa. First, disciplinary measure of the entire military arm of the government. Hindi biro ang problema sa militar. Mas malaking corruption din natin nakikita. Hindi biro. Second, the justice system, mali yung nangyari kay Corona para sa akin. Pero, kung titingnan mo, malaking tulong kasi nabawasan tayo ng udlong syndromes. Third, the SALN. Kung talaga gusto pala natin noong pamalinis, hindi ito tinuloy ng pamahalaan. The fourth, the problem with the media people. Kontrolado, monopolyado, ang hanay ng radyo, dyaryo, television. Nakakalungkot na to. Kaya sabi ko, magsimula tayo sa blakong papel. Kung sino yung dapat na Pangulo. Sa inyo, baka pagka nanalo si Binay, lahat kayo maglayasan dito. Lalo na si Mercado, yumaman dahil kay Binay, si Binay yumaman din dahil kay Mercado. Baka bandang wala rito, tatago rito sa Amerika. So, baka meron kayo maibibigay na alternatibo. Sino? Bawat isa. Bawat isa. I don't even speculate who the next president will be hanggang mag-file sila. Kasi right now, talk is cheap. I can
run for president, I can say that. Sino gusto? Sino gusto? Hindi magpapali. I'm sorry, hindi Sinong gusto? magpapali. With Mr. Boji, no? Talagang ang plano nyo ipakulong before election eh. Before filing of candidacy. That's the plan. In fact, tapos na election para sa akin. Marroas is the president. Aminin nyo hindi. Tapos na ang eleksyon. Senatorial lang ang problema. Paano true lang Paano po yung lumabas yung tinanong legal ko sa kay eleksyon? Colonel Raposa, kaya sinabi ni Jim, ito po, basahin ko lang po ito sandali. Galing kay Sani Totona. Noted and thanks Manong Jerry. Read your post today where you said SNP and former Chief PNP are birds of the same feather. I think they are entitled to presumption of innocence. Yung sinasabi niya presumption of innocence, sinasabi naman ni Colonel Raposa is talagang may problema na kurakot. Because na binago yung agreement para kumita yung mga ano. Kailangan i-whistle-blow mo yun ulit, Colonel Raposa. Nasa likod po ako. Pinag-issue, sir. I love this country too, kahit na sino pa. With respect, why Angelo Reyes commit suicide? Pakisagot lang din mo. Second, General Garcia now in jail. There are 8 more generals but hanggang ngayon di pa pinakukulong. Walang maiwanan dyan. Ako suggestion ko lang, diba si Sir Jim, hanggang ngayon sikat pa sila, Apong Hiking Society. Siguro pwedeng gumawa siya ng kanta. Pasensya na kayo. Siguro maganda. Gumawa siya ng kanta. Ang dami ng kanta. Teka muna, sir. Hindi kasi yung kanta kasi, kahit kanino, pag narinig at naulit-ulit, lahat ng gusto niyang mangyari at gusto niyang ipatupad o sabihin suggestion sa bansa, maririnig ng lahat kasi true the song, di ba? Ano nga yun? Anong kanta nga yun? Bahala na si Sir Jim, siya yung siya yung advocacy niya yun eh. Kaya kung ano yung gusto mo, itaan mo sa kanta. Di ba, Sir Nick? Ako, tingin ko, hindi sa kante. Hindi, pagdagdag lang yung kuya, pagdagdag lang Kung yun. babalikan natin yung ating pwede kasaysayan. yun. Merong kantang laging kinakanta. Ang bayan ko. Nangyari. Pero ano nangyari? Bayan? Di ba, ang bayan ko parang, nalipusta ang bayan ko ng mga taong humawak na kapangyarihan. Kuya, si Sir Jim ang correct niyan. Ako tingin ko dito yung sistema eh. Binigyan ng trabaho. Kung sino man ang maging presidente, Revolution na. kung hindi ideological yung kanyang foundation, Sir, ikaw sino alternatibo mo? Kanina pa rin pinag-alagad. Sino alternatibo mo? Sir, sabihin mo na, sino alternatibo mo, sir? ang agenda natin dito, Duterte na eh. ang agenda natin Sir, dito, I'm sorry, si Duterte pinagmamalaki yung kay Kiboloy, which is 6 million members. Kataratabuan yung di ba na si Duterte? Sir, ang pakialam ko dito, sir. Ang pakialam ko lang, sir, ang pakialam ko lang, sir, ang pakialam ko lang, sir, yung pagnanakaw ng Binay sa Makati, kaya ko lang punta rito, dahil nga doon sa pato. Sir, Nick, ako, salamat. Sana ako kikil mo, Quezon City. Laki ng pera sa Quezon City. Makati ka ng Makati, sir. Sorry, ha? Sir, ang Makati. Kung titulan mo yung Quezon ka ba? Quezon City ako. Pero, Dapat mag-expose na rin ganito. sir, sabihin ko ha. Sir, Makati, yung community. Order in the court. Order in the court. Yung community ng Makati, maliit lang, sir. Business. Okay na tayo. Kaya alam nyo, nung nag-iimbita kami sa ating mga kapatid sa media, either na, sabi sa akin sa Barkada, either na pag inalaan ka na yung forum ay ginagamit ng Liberal Party. Or kung alam natin ng media, makabigyan na sila, makinahas na sila ni Binay. Sige na. Dito lahat welcome. Binay naman sa sunod. Tulad sa sinabi ni Kit tinatanong niya paano natin paano yung corruption. Siguro ang isang solution dito is supportahan natin talaga yung mga whistleblowers. And we encourage people to come out and tell the truth. Kaya nagtatagpo kami ng witness. And this is about witnesses for transparent and equitable society activists. Kasi nag-attend ako sa Senate about this whistleblowers bill. Eh nakikita ko talaga na pinapabayaan po talaga yung mga well, my experience in all other whistleblowers na katulad ko, napapabayaan po kami. So,
mabuti at yung mga ibang senador gumagawa ng mga batas para matulungan kami at ma-strengthen yung witness protection program. Pero sa tingin po namin, kulang pa rin. That's why tinatag po namin itong witness catalyst. So, ang advokasya po namin is number one, anti-corruption, and we want to encourage more whistleblowers to come out in the open. Tapos, siguro yung isa sa mga solusyon na sinusuportahan po namin ay yung jury system na sinasabi ni Kit dito, na talagang kailangan magbago na yung justice system natin. Kasi sa aking experience po sinasuhan po ako noong 2005. Isinama po ako kay General Garcia doon sa kanyang kaso na plunder. Imagine po yung sa na-convict na po si General Garcia, yung sa akin naman na-dismiss na yung plunder, yung forfeiture ko po na-dismiss na po sa RTC, tapos ayunan na po ng Court of Appeals, inakyat po sa Supreme Court 2005, hanggang ngayon po nasa Supreme Court pa. So isipin niyo po gaano katagal, nagdurusa na po, ang dami po naka-hold doon na hindi naman dapat i-hold kasi na-justify ko naman lahat. Pero kung justice by jury system tayo, hindi po siguro abutin ko itong pagdurusa na inaabot ko. So yun lang po masasabi ko. Okay. Isang buwan lang yun. Tapos, Abot bago tayo tuloy magbukas, yung ating commercial sandali, si Noel Alcobroy, para sa kanyang bago-bago beer, meras western, Ajib, sa nila, meras western. Okay? Si Noel, para sa ating Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si susunod na beer na Presidente ng Pilipinas. Maraming salamat po, sir, sa pagkakataon. Personal commendation lang po kay Sir Jim. Nag-meet ko po siya mga 20 years ago. Oo. Ang advocacy niya po that time is yung pagbawalan yung matataas na building sa Katipunan. If you remember, sir. Oo. So, most probably, magandang consultant po siya para dun sa photo bomber na issue. Happy to see you again. So, tungkol naman po sa produkto namin, bali ito po ay isang imported beer from Germany. Pag-aari po ng isang royal family sa Germany, dinala po ng isang Pilipina. Dahil naniniwala siya sa Pilipinas na pwede pagkatiwalaan ng ganitong negosyo. Malalalim po na issue ng batas at gobyerno ang pinag-uusapan nyo. Ang isa pong pwede kong ma-relate sa product natin. Ang Germany po, maski sa paggawa ng beer, sumusunod sa batas ko. Germany lang po merong German Beer Purity Law. So, ganun po sila kabayat sa pagsunod sa batas. So, lahat ng ingredients po niyan, dinaan po sa masusing pag-aaral at approval ng kanilang Food and Drug Administration. Pwede po silang ipasara, i-ban, kung hindi po sila susunod sa batas. Walang plastic yan. Wala po totoo po. Nakasulat po dito yan sa German words, Reinheitsgebot. Ibig sabihin, German Beer Purity Law. So, napakagandang halimbawa po sa atin. So, meron po tayo sa bawat isa. Meron tayong complementary para sa mga guests natin. Noel, kumpisin mo kami, mas masarap na yan sa San Miguel Beer. Unang-una po, paano ko masasabing mas masarap po ang German beer? Sa ingredients na lang po. Kailangan po malinaw ang ingredients. Pag sinabi po natin wheat o barley, yun lang po ang gagamitin. Pasensya na sa local variants natin, mababasa niyo po kung maging aware kayo sa likod niya, nakasulat po doon cereal. So, kasi cereal, parang generic po yan, pwedeng haluan ng any variant. So, bawal po sa Germany yun. Pe-penalize kayo or ipapasara yung brewery nyo. Wala silang pakialam kung pag-aari po yan ng isang royal family. Dahil sa San Miguel, nakakawalo ko. Sa Red Horse, dalawa lang. Tama ako yan, ilan na tama. Sir, mga dalawa lang, sir. And good news, sir. Sa dalawang bottle nito, meron po tayong pinopromote na 23 health benefits sa pag-inom ng beer. Yan po yung pinagkaiba ng beer na to.
Proud po sila i-post yan sa website nila, 23 health benefit. At meron pong proposal ng Pilipino based on sa experience niya. Idagdag sana isang health benefit. Para hindi magiging ka kapag walang matapulutan. Sir, unang-una, meron tayong alcoholic hindi na ho natin kailangan ng pulutan dito because this is proved to be 60% lower in calories. Ganito na, sir. Bigyan mo muna sila, patikman mo muna sila para... Oo nga. Sila ang guest namin eh. Non-alcoholic po? Sa baso lang. Baso. Muna sila. Non-alcoholic at saka Yan ang guest namin eh. Ang nalalaman ko, hindi totoo yung sinasabi nila na beer ay downer. Kasi ilang taon akong umiinom ng beer. Tumatayo pa. Natayo pa eh. 50 na ako. Yes, sir. 59 na ako, I'm 59, ako 60. So, naunahan po ako ni Sir Lakay. Actually, yung proposal po ng Pilipino, yung pang number 24, is drinking beer helps promote longer erection. Yun! Pending po yun. Thank you. Again, maraming salamat. Political Nas, of course, Chu Baleres, Nick Herman, Colonel George Ramusa. Salamat po na marami sa inyong Announcement kay Jim. Inom muna kayo. Kailan? Yung kanilang gym sa July 14. Ito pa ako, sir. Inom muna sila. Walk the talk. Inom muna sila. Libre inom muna, libre inom. Paalala ko lang sa inyo si Jim Paredes. Pag pumapatak ang ulan, nakalimutan Ay, ano mo, text mo. Text mo siya yan. Sagutin, i-text mo na agad. Picture mo na, picture. Mario. Yan, litrato tayo. Lagay mo sa Facebook. Ano sa kanya? Hindi, babalik yung mga binay pare. Nathan. Hindi makita. Okay. Yung Hitler, bilang yun. Alam niya. Thank you. Ito, bilang Hitler.